bring them out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto a place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Mga mo, kita Ginoo, siningadlaw Ginoo. Imo Lord nga pulong Ginoo, amulod pagaton ano God. We ask Father God, sang imo balaang espiritu, magkunsa sa tunga namon. Open our minds, Ginoo. Open our hearts, oh God. Ngatag sa Lord, nga pulong nga amon batian, Ginoo. Hindi lang Lord nga magsulod sa amon tagipusoon, kundi amon ini Lord ikabuhi, oh God. In Jesus' name, Amen. So, mayong aga sa tanan, namigit. So, ano ini parte ano sa dinini? Mga kauturan, ini nga pulong nagikan sa baba sang atong Ginoo. Why? May nakita siya sa iya mga katawan, which was sa Egypt. Ano gakatabo sa Egypt? Kag ano ang balatyagon sa mga Israelites dito sa pungsod sa Egypt? Kita yun ang pyramid. The Pyramid of Egypt. Giza. Sa pinakaibabaw sina, isa lang sinayang ang iyan nga point, pero sa idalom sina, 4 ang base niya. So mga kauturan, subong kung magkadto ikaw sa Egypt o kung makita mo sa telebisyon, the fading glory of Egypt. Amo na ang himaya sa una sa mga Egyptians. Anong purpose sina sang pyramid? Mga kauturan, sadto nga tion, handom sang Pharaoh. Sino na si Pharaoh? Mga kauturan, ang sa tion sang una, ang Pharaoh ginakabit nila nga Diyos, the living God. Ginasimba, ginayauban. Tanan nga mga magician, ala. Tanan nga kinahanglanon niya, ala. That's why ginakulbaan siya. So anong purpose sa pyramid, mga kauturan? Lulubngan lang sang ila Pharaoh. Ama mo na kadako-dako. Pero ang pyramid, mga kauturan, nagasimbolo hindi glory, kundi kasakitan sa mga Israelinhon. Why? During that time, mga kauturan, ang mga Israelinhon ginapilit nga magubra. Basa ko sa may mga libro. Silin sa isang libro, niya ang pyramid, suno kuno sa iban, according sa mga archaeologists, hindi ang naghimo yung mga Islabo. Kundi ang naghimo, yan itong mga tawagin bayaran. Mga kautulan sa kadako-dako. Binutig. Hindi nagulhot ang Israeli nun. Hindi nagulhot ang Israel. So that's why today, magatuon kita sa tinaga halin sa Lord. Sa Exodus chapter 3, verses 7 to 8. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people. When we say affliction, kasakit. So today, ginatituluan ko ang akon nga mensahe, break out, escape from prison, God's powerful hands to deliver His people against the oppressors. Break out, escape from prison, forcefully escaping. So, God's powerful hands to deliver His people against the oppressor. Sino ning oppressor, mga kauturan? Egyptian. Amo ni ang mga Egyptian. Sino ang ila gina-oppress? When we say oppress, ginadugmok mo. Ginatamay mo. So, point number 1. Why God delivered them from the hand of the oppressor. Anong rason nga akwaon sang Diyos? Ining iya makatawan
halin sa mga kamot, sa mga oppressor. Number 1, sa Exodus chapter 3 verse 7, He has sent the affliction of His people. My friend, gusto kwaon sang Diyos ang iyang mga katawan dito sa duta, sa mga Ehiptohanon, bangod kay nakita sang Diyos ang pag-antos sang iya mga katawan. Mga abyan, kung subong siling mo, duway ikaw makita sang Diyos ang iyong pag-antos, hindi ka magambal. Kita gani sang Diyos ang pag-antos sa mga Israelinon, sa duta, sa mga Ehiptohanon. Pila ka tuig ang ilang pag-antos, kabalo ka mo? 400 years. 400 katuig, 4 kasiglo. Pila kita gani katuig na gantos sa kamot sa mga Kastila? 350 years. Okay? Kung nakita nyo ang mga kasimbahanan, kanto ko sa miyagaw sa una sa ating Kristohanon, gatagagi ko, wow, kanami, Naomi! Ang ila simbahan, matahom. Pero my friends, sa likod sina, according to the history, forced labor. Okay? Matahom, matuod ang ina nga simbahan, mga kauturan. Pero sa likod sina, may kasakit. Amo ini ang natabo sa Pyramid of Egypt. Matahom, matuod, mga kauturan, ang Pyramid of Egypt. Pero sa likod sina, may kasakit. Ano ang gintuga sa kasakit sa nahimo sa mga katawan sa Diyos, mga kauturan? Affliction. First, number 1, physical affliction. Kung mga Biblia kamuda namin, hanin kung may protector namin ni. Physical affliction. Kasakit sa din, sa lawas, sa unod. Exodus chapter 1 verse 14, sila niya, and they made their lives bitter with hard bondage. Kapait. Samtang managaobra sila mga kauturan, samtang nagaobra sila, sa nagahimo sila sa mortar, brick, and in all manner of service in the field, all their service in which they made them serve was rigor. When we say rigor, ginapwersa sila physically. So po silingon, bisan ginalupot sila, ginahilaran sila, sakit ilang ipon, ubra! Physical affliction. Pasalamat, diri kita sa Pilipinas, magsakit ya unto mo, sakit yan mo, ginalupot ka, send the letter. Excuse me, sir, for being not rendering my service today, or I have a headache. Excuse na yun. Mga kauturan dito, hindi. The more ka nagahambal ka sakit ulo mo, the more ka pobrahon. When we say bitter, mapait. Physical affliction. Kadua, pasensyala ako. Naraw niya akong laptop, pali-pali kaming, sokta na yamo niya. Alin sa ano ni? Alin sa nagalinagapo. Kaya na, wala man nagamo ni. Wala man, wala. That's why sa dasong, iputang mo nila sa papel. Dali lang ha. May nilagapok, dugay-dugay mo brown out, dugay-dugay mamuni.
Wala man siya kamo ni. Puro bagugid lang. May kinasukot guro si Sako na. May tabago. Kagapon may kay pastora dito, wala man siya magamuni. Oh, hallelujah. Sige na lang, lapit na lang. Give me time. Okay. So, pagkatapos nga may physical affliction mga kauturan, there is another affliction na ginatag sila, emotional affliction. Balatyagon, yung siya nga ginsakit pag ng mga Israelinon sa ilang balatyagon. Ano nga balatyagon ang ginhatag sila mga kauturan? Buksan natin sa Exodus chapter 1 verses 15 to 16. Tantawayo kung ano Verse 15 sila niya. Then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives. Anong midwives gani? Managbata. Paltira. Of whom the name one was Shephrah and the other Puah. Hindi nga Puah. Hindi nga Puah. And he said, verse 16, when you do the duties of a midwife for the Hebrew women, and see them on the birth stools, if it is a son, then you shall kill him. But if it is a daughter, then she shall live. Tati mula. Emotional affliction. Kaya nakita mga katuran sa mga Etuanon nga samtang nga nagadugay, bisan ano ang himo nila sa mga Israelinon, nagadamo. So that's why nagsugod paminsar sa kaalam na makaguluba mga kauturan sining sang pero kon babae mga kauturan buhiya kag kon lalaki patya. The first advocate of infanticide kung sino? Para nyo kung sino? The first record na dinabutan sa Biblia si Pero. Okay? Aron pa sa verse 22, pinakasakit. So Pharaoh commanded all his people saying, every son who is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. Insa sa river, ibutanghaw. Mga kauturan, sakto nga tiyon, Aquila River damo buhaya. Okay? That's why si Moses ginsave sang Lord. Sipa, pobraw ka, adlaw gabi. Bisan ka sakit ka, ginalupot ka, sakit imunto, mga kauturan, wala ka ginabauntat, physical affliction. Ikaduwa, emotional affliction. Sinong Iloy na sa sulod sang siyam kabulan, ginadala, ginabata, pagwa malampat yun. So ano ang ginhatag niya? Emotional affliction. Infanticide. Mga kauturan, kasakit panumdumon mga kauturan. Mayo na sa una, wala sa teknolohiya, bakal ka to sa Mercury o ko sa diyan ng mga drugstore. Okay, are, paim na. Don't you worry, wa na. Mga kauturan, ang ginahimo ni Pero mga kauturan, nakita sa Diyos. So that's why masakit panumdumon nga ang bata, pagwas ang bata, matahom, mabaskog, makusog, o masakwan, patay. Natabo na, wala. Mga kauturan, bangod si Shipra kag si Puah. Sa una, dumduma ko ng Puah. Dahil, baka to shampoo na, wala siyang shampoo. Okay, partner ka sa Puah. Kabulo ka sa Puah na shampoo.
Lubi. Ibitsok pa mo. Kag-usapon mo kag, pwa! Pwa ka siya po. Mga kauturan, si Shipra kag si Pwa, mga kauturan, wala magtuman sa hari o kon sa kay Pero. Why? Ang gin-delegate man ni Pero nga mga tao, mga kauturan, mga Hebrew people man. Magluwa sila, ano pagit? May kahadlok sila sa Diyos. That's why nga nagsugo si Pero nga patso ng mga lalaki, ng mga bata, nagatingala siya, nagadamo man gyapon nga nagadamo. So nag-decide si Pero nga tagsa ka lalaki itagbong sa Nile River, which is Damo Buaya. Sita mo na, kasarang ka sina. Bata mo, itagbong, emotional affection. Then, another affliction ang inhatag sa ila, sang Pero, spiritual affliction. Hinga, Exodus chapter 5, verses 1, 2, and 17. Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord," ang Diyos na naghambal, Diyos ng Israel, "Let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness." Verse 2, and Pharaoh said, Who is the Lord, that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go. Okay? Sino nang ginambal mo? Mga kauturan, hindi lang natin ginatabo sa Israel. Bisan subong sa hatot, bisan sa imong lubrahan, bisan sa imong kumpanya, ginabawalan ka. Physical affliction, waswas, baka-baka, you are overworked but underpaid. Sa tiyo naman siyang panibawon, bawalan ka. Spiritual affliction. Once nga ang spiritual mga kauturan, iguon. Dapat nila sala ka na. Why? Masulod ang fear. Pagsulod sa fear, doubt. Tayo na masunod mga kauturan. Then, pag doubt ang masunod, why na? Patay ka na. Spiritual affliction. Last week, nagkanto kami sa hapon, may kikantuhan kami ni Pastora. May ginabatsyag siya. Siling ko, Ma'am, anong ginabatsyag mo? Siling niya, Sir, ang ginabatsyag ko, hindi siya kuno katulog. Okay. Sigo sa diin nag-umpisa. Nya nagpang-abono malang kami. Sigo ano oras? Alas 3 sa hapon. Okay, punta na ikaw, kaya lagyan ko na. Alas 3 sa hapon, sir. Naigom malang kadahon ng akong mata. Tapos pagkagabi, nagasakit na. So nagkadto kasi kami sa doktor. Ang habang sa doktor, negative. So wala ako nagtinir sa isa ka doktor. Nagkadto pagin ako sa isa ka doktor. Ang habang sa doktor, tanan nga mga laboratory, negative. Okay. My friends, kung negative, there's something wrong sa din. Spiritual attack. So, ang ginhatag siya, mga turan, in short, ginhatagan siya sa mga lananhan. Ginhatagan siya sa trubaligot sa liyog. Ginhatagan siya sa mga bato-bato, mga turan. Pangontra kuno sa demonyo. Okay, okay. Spiritual affliction. Once nga ang espiritu mga kauturan, ginigo, nakurog-kurog ka na. Isa sa tuwang gabi, hindi na siya katulog. Doon tayo lang sa dakpon ka nervyos. Once mga kauturan, hindi ka nakatulog, ang ego mo, physical.
Once nga hindi ka nakatulong mga kauturan, dakpon ka nervous breakdown. So yamak mo na ang kinaplex siya sang yawa. So nagkanto kami to siya, ginpareceive naman kay Jesus Christ, mga kauturan. Gin-anoint. Ang pinaka namin ang baling pastora, kung gusto mo magayo, ihatag ng ginakulintas mo. Dala mo makita mga kauturan, nga ang tao, kung ara na sa pamagitanon, mga kauturan, bisan ano ihatag niya para mag-ayo lang siya. So ginasagtisyan siya nga magkanto dito sa babaylat, mabakal na kulo sa mga baboy o hindi. Alam ko ng gasto. Baboy nga ito, hindi ko may abit baboy nga ito, ano na lang na, di ka magayo. At dalok ang kaayuan na. Ilang tawag kapag anto sa tao? Pakanoon ka man lang sa malasay. Katilaw ka mo din na, nagyan mo na. Iyawon mo lang, tapos malasay. Ano na lang na. Kauturan. In short, ibang mo yun namon, nag-ibig ka diya ka po. Offer your life sa Diyos. Once nga tanggaan ka sa kasakit sa spiritual mga kauturan, igo na dang imo emotion, igo na dang imo mental, igo na dang imo physical. That's why kung ang tao may problema, ang pinaka-main problem niya sila mga kauturan, spirituhanon. Amo lang main problem niya mga kauturan. Isipa ba na? Manimbaon ang mga Israeli noon, hambalon siya sang perya, wala akong kakilala sang Diyos mo. Before ko sa aking pangamuyan mga kauturan, mga 2 weeks ago, nag-obra pa siya sa school. Pagsagan ko sa ibabaw sa among administration building, may nagapanuwag. Herms, kunti na kaman, kunti inggaw, araw na mas tumatungan sa danan mo. Sa dababaw ka, kung sa idalong, kasi hari ko sa ibabaw. Okay. Nagsulod ako sa opisina, mga kauturan, ano yung nabalik sa akin? Herm, pangamuyuwi ako. Mga kauturan. Ano ang akong balat sa akin? Nagibi ako. Why? Ginakilala niya ang Diyos ko, ang Diyos mo, ang Diyos na magasarang mag-ayo sa iya. Nagahilibiyon siya. Bangod sa akon nga kahilibiyon, bangod sa akon nga emosyon mga kauturan, tatawaran niya. Tatawaran niyo ako. Nakupan ko. Nakupan ko. Nagkupo man ang babae. Alam mo. O sige pa ka mo yun Bangod sa akon pa lang emotion. Lord, salamat yun. Nga ikaw ang Ginoo nga ginaknowledge siya. Ayuway ni Lord. Nag-ilibiyo niya pa ito. Nagpanaw ko. Sige ba? Anong ginimo ko man? Nasugid ko na siya. Bangod sa akong emotion, bangod sa akong kalipay, ginaknowledge ang Diyos ko. Ang Diyos mo, ang Diyos na, nga sarang mag-ayo sa iya. Delikado ang emosyon. Delikado daw. That's why, beware. Beware. Gagar. Mga kauturan, beware. Delikado. Bukas pa nga natin kataan. Pag tiligod ko ba, ato ko, may mintam na gatulog sa among matching bladyaw. Ano lang yung chismis ni Sako? O di siya naman to. Wala, may ginatagaw-tagaw man. Mga katuhan, halong yun. Sibing bumabaw, patawara ako. Bangod sa ako, gusto mo lang upugan. Emotion ko, nalipay ako, kaya nga, pinaknowledge ang Diyos ko.
Saan magayon niya? So mga katuran, amo na katabo. Kabudlay sa kabuhi 11 na gid. 11 na gid sa Middle East. Why? Spiritual affliction. Bawal ka dito magpanimbaon sa ngalan sang atong Ginoo. So kung bawal ka dito magpanimbaon, that's why ang iba nag-underground movement nga hindi madakpan. So kung wala ka panimbaon mga kauturan sa malawi na tiyon, patun ka. Hindi physical, hindi emotion, hindi mental, spiritual. Once nga ang imo spiritual mga kauturan, patun amat, then atakiyon ka physically. Atakiyon ka emotionally. Atakiyon ka mentally. So mo ni natabo sa mga Ehipto sa tabo sa mga tao sa Diyos dito sa Egypt. Ano pagit? Why God delivered them from the hand of the oppressor? Kaya na, nakita sang Diyos ang ila kasakit. Ikadua, nabatian sang Diyos ang ila hilibiun. God heard their cry. Verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry. Mga kauturan, ano ining hilibiun sa mga Israelinon, sa duta sa mga Ehiptohanon? Mga kauturan, una, reason of their crying out sa Diyos, mga kauturan. Una, they have always been beaten. Pirmi lang sila ginahanot. Ang diri sa Pilipinas, mga kauturan, ang hindi mag-upra, ang ginahanot, karbaw lang. Dito Israel, sila mismo nga tao, ginahanot. That's why bisan tigulang ka man, mga kauturan, may masakit ka kag sa wala. Sa gusto mo sa hindi, kada suko, hanot. Exodus chapter 2 verse 11. Now it came to pass in those days when Moses was grown that he went out to his brethren and looked at their burdens. And he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brethren. Sa nagalagaw-lagaw si Moses, mga kauturan, nakita niya iya isa kautod nga Hebrewanon o kon Israelinon nga ginahanot, ginabakol sang Ehiptohanon. Adlaw gabi abyan. Direya, kusubungon ka kung yung pate, sinanay mo, gadalara barakol, pwede ya katagan. Pwede ya katagan. Unang kanta bala sa unang bala nga let's go, sino ko bate sang let's go? Let's go! Let's go sa kambo, mangawag tubo, abdang nilulo, dalagan tudo. Ano ang ginakapot ni Nuno yaw? Barakol. Dalagan kaya. Ito yan, hindi ka kadalagan, mga kauturan. Gapos ka. Gapos ka. Sa mga balita nga nakita ko, damo ya OFW. Damo. Not all man, pero may iban man, mga kauturan, bangod sa kapintas ang ilaan mo, ginahaboy plancha. Ginalatigo. Ginabakol. Ang pag-insinti ko sa una sang bakol, hanot lang. Hindi! Ang paha may bakol. Kagulo ko mo sa ang paha nga may bakol? O, kabilya. Ang akon paha may paha, pero may bakol nung matiga. Amo na ang ginahanot sa iya.
Mga sakit na. Nakita ya sang Diyos. Nang nabatian sang Diyos ang hilibiyon sa mga Israelinon, mga kautulan, because perme sila ginabakol. Nagambal kaling nga bakol, sabi mo, haranok, hindi, ang bakol sa paha among inganod sa imo. Masakit na. Ay, sito ng mga bakol. Di yung unit. Bakol. K-L-E. Lalak, ano yung mga bakol? When I was in college, damo praktikamente. Ilion ka lang kuno, magkas ka mang sulod. Hanuton ka sa padong or isa lang kahanot ka bakol. Samtang ginahanot ka mga kauturan, siling sang ginahanot to, nagasanti sa hindi ka magabanga, I love bakol! I love bakol! I love padol! I love padol! Ginahanot ka na kayo isang padol, tinagyugma mo pa! Kamangmangan. So that's why napapili ka, padol or bakol. Ang bakol ay isa lang kabilog, okay ka na. Kulang taon sa kabilog at tuson mo kasi iririhi-iripot na yun. Sakit, inaya, tututuna. That's why damo. Damo ka kapatay. Mga estudyante. So how much more sila? Adlaw gabi, mga Israelinon, ginabakol. Adlaw gabi. Ano pagkat? Ano pagkat ang hilibiyon sa mga Israelinon, mga kauturan? Bangod, ginaabusar sila. They were abused. Exodus 5:9 kag 18. Sa verse 9 sila nga, let more work be laid on them, on the men, that they may labor in it, and let them not regard false words. Tanan nga obrahon. Abuse, they have been abused. Ano? Physically. Okay lang na yan, madala nila. Pero ang pinakasakit pa rin ano? Verbally. They have been abused verbally. Ano ang ba sila? Wala ka sa pulos, trapo ka lang, ido ka, huwa. So, i-relate ko naman ini sa mga OFW. Not all, mga kauturan, they have been abused verbally. Inahambala ng aton isig kapareho nga Pilipino, mga kauturan sang iban nga mga lahi, wala tayo kachindi kinabuyayaw ang tagli. Masarangan ta ang physically. Kapag ano, pero ang abusar nga pamuyayaw, hambalan din sa baba, way ka sa pulos, at daw gabi, hambalan si mula ka sa pulos, at daw gabi, hambalan si mula ka sa pulos, mangmang ka. Ako, turan. Sa uli, ang hambal sa tao, may kumimo, mangmang ba lang ko? Si Pabla, ina-inflect. That's why, bilang Kristuanon, wala sang tinaga nga nagagwa sa imo ba, sumpa. Pagpakamayo dapat. Tingala ka lang sa pilakadlaw, sa hindi kita Kristohanon, mga kauturan, kung ginabuyayo, tatol kang may bata, tingala ka lang, problema mo. Yung bata man nila, pulos niya. Ka-GG, ka-GG, ganyan. Pilakadlaw, di kagyapon, katapos. Sino ang problema sa pilakadlaw? Ino. Tinga, kung hindi sa katapos, hindi. Siya kaupra, ang pinaka-main problem mo, mga kauturan, susyudad. Kaya nga, kung sa katapos naman siya, barkada. Sino barkadaon niya? Iba nga tao. Mahid lang kung makatupa sa samahan yung barkada. Mga kauturan, kung makatupa siya sa barkada nga di manami, ilakad lang pati mo balay, kawatan niya. Because, in nag-start, verbally abused. Kung sa mga kauturan, may bata ka, palanggay mo bata. Release words nga mag-encourage sa iya. Palanggaan. Hindi ka masagyan ba nga wala ka? Uy, bata ko, pulos. No! I rebuke you.
Hindi ka na lang tayo may eskwela na, kay pila ka adlaw mamana ka ba gyapon? I rebuke. Kada mo sina nagambal. Verbally abuse, may takabalo nga abuso na sa ila. Another. Anong rason mga kauturan nga nagahibig sila ang ilang hilibiyo na batiran sang Diyos? Because they live in a bitter and miserable life. Mapait kag miserable nga kabuhi. Exodus 1 chapter 14. And they made their lives bitter with hard bondage. Okay? Mga kauturan, sino yan namihan yung kabuhi? Pirmi lang mapait. Pirmi lang miserable. Amo nang kabuhi, mga kauturan, sa mga Israelinhon, sadto nga yun. Miserable. Ang hando, mga kauturan, sa kaaway batok sa ila, kabuhi nga miserable. Sa una, may nabatian ako. Sa kapolitiko, ano always yung ginambal niya? I will make life miserable for you. Guilty, no? I will make life miserable for you. Ano ka? Patay na to siya. Pero permi ang iya gagwa sa babaya, I will make life miserable for you. Wala kaya sa karapatan ng maramos ang tao, mga kautulan. Ang kabala sa Diyos, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to harm you. Kung amo na pero may gagwa sa baba mo, I will make life miserable for you. Hindi nga tao. Mga kauturan, ang tao, mga kauturan, handom niya kabuhi mangin, ayuhan. So, muli na tabo sa mga Ituanon, sa mga Israelinon dito sa duta, sa mga Ituanon, mga kauturan, mangin mapait ang ila kabuhi. Another, insa nga why? Nagahilibiyon sila. Mga kauturan, because they have been deceived. Exodus chapter 1 verse 10. Come, let us deal shrewdly with them. So nakita sa mga ito, samtang ginasakit na mo ni kag ginabawalan, kag ginapamatay ang ilaupod ng iban, nagandamo pagin. So, ano hambal sang pero? Mga kauturan, mahimo kita sang pamalagyan nga madula ni sila. So they have been deceived. Ginainto lang sila, mga kauturan. Another, ang rason nga agahilibiyon sila, mga kauturan, they were tortured. Anong tortured? Kino siya tortured sila, mga kauturan? Because they were forced into labor. Sa gusto na sa hindi, mga kauturan, maobra sila. Tortured. Ang iba sila daw may balatian. Wala mahimo. Magapadayon sa gyapon. Exodus chapter 5 verses 13 to 14. And the taskmasters forced them to saying, fulfill your work, your daily quota as when there was straw. Sa gusto nila sa hindi, inapwersa sila mag-ubra. Mga kautulan, kung ikaw ginapwersa mag-ubra, ayhan, maka-ubra kamayan, hindi. Hindi maapos, mga kautulan, nga bayaan mo ang imo panimalay. Kanto ka sa ibahan nga pungsod. Kagang imo timso, napagkasakilid, uyay. Sakit. Wala kabalo ang imong panimalay diri sa imong nga banwa nga ikaw galit tortured na.
Namo. Another, ang rason sa ilang hilibiyon, ano pa again? They were threat to death. Balik kita ito kina sa infanticide. Sipa bala? Wala aliwa na kay balo mga kauturan sang ginahimo sang pero para sa mga kabataan, sa mga Israelinon, kundi kapariho yaman na Israelinon. Exodus 1, chapter 15 to 16, then 22. Sige, patya! Patya nyo! Mga kauturan, they were threat to death. Ginahandom sila ng patyon. Mga kauturan, that so, another, why God delivered them from the hand of the oppressor? Kaya na, nabatian sang nakita sang Diyos ang affliction. Ikadua, nabatian sang Diyos ang ilang hilibiyon. Ay, ikatlo, He knows their sorrows. Verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrows. Mga kauturan, nakita sang Diyos ang kasubo sa mga Israelinon, sa duta sa mga Ehiptoanon. Ano ang pinakarason nga ila nasubuan sila mga kauturan? No? Una, they were defenseless. Wala sa may nagadipinsa sa ila. Kaya pag gusto na ang mga Ehiptoanon kahanot sa ila, pag gusto na Ehiptoanon kapamatay sa ila, pagutom, torture. So ang ila hilibiyon mga kauturan, ang ila mga kasakitan mga kauturan, kagang ila kasubo, bangod kay wala sang nagapangapin sa ila. They were defenseless. Why ka pangapin si mo? Sa Exodus chapter 1 verses 5 to 6. Ari pinakanami yung isa nga wala ron nagapin sila. Buksayo na pala? See your Bible? All those who were descendant of Jacob were 70 persons, for Joseph was in Egypt. Verse 6, and Joseph died, all his brothers and all that generation. So, gindala sila dito bangod sa iyon nga si Joseph naging gobernador sang Egypt. So karon na patay si Joseph, wala na sang may nagapangapin sa ila. Ang pinakalain sa verse 8, now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. Wala sa may nakakilala kay Joseph. That's why, mga kauturan, nag-start ang kasakit sa mga Israeli noon ay wala naga-defend, wala may naga-defend sa ila. Ang hinimuan ni Joseph na kaayo, ang hinimuan ni Joseph na kanami sa tsimpo sa to, sang iya pa nga panahon, napanas. That's why naara ang mga Israelinon sa duta sa mga Ehiptohanon kay gindala sila ni Joseph. So sang si Joseph napatay mga kauturan, wala na sang may mangapin sa ila. Ano pa gid? Why God delivered them from the hand of the oppressor? Ano ang rason nga gusto sang Dios nakwaon niya ang iya mga katawan ng Israelinon sa duta sa mga Ehiptoano mga kauturan? Verse 7 yapon, because they are His people. Mga kauturan,
nagatingala ikaw nga wala ikaw sa may nga kapin, kag kay gusto ikaw sa Lord kwaon, gikan sa kadulong, pagkato sa kasalag, because tawo niya ikaw. Amoy niyo? Verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people. Ano katahong pamatian kon hambalon ikaw sang Lord? Tawo ko ina. Bata ko ina. Nakita sang Lord ang imo kasakit. Nakita sang Lord ang imo pag-agunto. Mga kauturan, hindi niya ikaw pagpabayan. Why? Because they are His people. You are His people. Mga kauturan, kanami kataw. Ano pagid? Anong rason nga gusto sang Lord kwaon sila sa duta sa mga oppressor, mga kauturan? Because God promised them land flowing of milk and honey. Verse 8, He gave the promised land, and I come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of the land unto a good land, and a large unto a land flowing with milk and honey. Mga kauturan, kung nagapaminsar ka sa kasakitan, mga kauturan, ang Diyos gusto niya ikaw kwaon sa imo kasakit. Dalon niya ikaw sa promesa nga duta ang ihatag gising. Kung may plano ang Diyos sa imo, may plano man ang kaaway sa imo. Why the oppressor is always against Israel? Anong rason na ang mga Egyptian always against Israel? Nga, the Egyptian don't want them to prosper. Mga kauturan, kung may tao nga hindi ikaw gusto nga mag-prosperar, review ka. Exodus chapter 1 verse 7. Ariyan. But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. Bisan ano ka-inflict, bisan ano kasakit ang inumar sa Egyptian, the more sila nagadamo. That's why naging-inflict, pagin sa mga Egyptian, kaya hindi sila gusto na mag-prosperar. Ari pagit, ang pinakarason, mga kauturan, nga hindi gusto sang kaaway nga mangin maayo ang Israel. Verse 12, chapter 1, verse 12 of Exodus. But the more they inflicted them, the more they multiplied and grew. And they were in dread of the children of Israel. Ano po silingon? He uses affliction and other forms of adversities to divert God's purpose because He is dreadfully of the children of Israel. Ano po silingon? May kahadlok ang kaaway. Nakita sang kaaway nga nagadamo ka. Nakita sang kaaway nga nagaumwag ka. Nakita sang kaaway na nagaayuhan ka. Nakita sang kaaway namin imulawas. Mga kauturan, kung namin imulawas, mga kauturan, kung nagaayuhan ka, the more ikaw nagamultiply. Kung nakita sang kaaway ang church nagamultiply, the more siya ginahadlukan. Dread. That's why nagaobra siya sang kalain, sang hindi maayo sa church para i-divert niya ang purpose sang Diyos para sa church. Kung ibutang mong imo kagalingon sa mga Israelon, mga kauturan,
Kung ang kaaway nag-inflict sa imo physically, nag-inflict sa imo emotionally, nag-inflict sa imo emotionally, mga kauturan, it is because nahadlok siya sa imo. Kaya nga, nagapadayon ka. Kaya nga, nagaayuan ka. Kaya nga, damo ka sa kalag nga madala sa tubangan sa Diyos. That's why He inflict adversities. Naman yung ginubra sa Egyptian. So, sa last, ang conclusion, God wants us to get out from our prison. O kung God wants us to get out from our prison cell, from the hands of the oppressor. He wants us to stand firm, be strong against any adversity, hopeful to His promises, and courageous to face trials. Above all, He wants us to submit to His authority. Mga kauturan, ang gusto sang Diyos, waon ikaw sa silda sang imo pagkapriso. Ang pinakagusto ng Lord, subahar ka. Once you submit, mga kauturan, sa gusto ng Diyos, hilwayon ka. Ano ina nga pagkapriso, mga kauturan? Kung gapos ikaw sa bisyo, gapos ikaw sa problema, gapos ikaw sa tanan, mga kauturan, nga pagka-problema, tanan nga hindi mo mahambal, arasin mo, mga kauturan, ang Diyos gusto niya ikaw ilwayon. Ang importante, subahar ka. So I hope naging klaro sa aton, once nga ang kaaway may kahadlok sa aton, himuon niya ang tanan para i-divert niya ang purpose ng Lord sa aton. Himuon sang kaaway nga palas ayon niya ikaw. Tagaan niya ikaw problema. Ang gusto sang Lord, mga kauturan, ilwayon ka sa gapos. Nabatian sang Lord ang imo hilibiyon. Nakita sang Lord ang imo kasakitan. Nakita sang Lord ang imo kasubo. Sa kasubo, kasakit, kang hilibiyon, mga kauturan, sa likod sinatanan, may promisa. The promised land. A land filled with milk and honey. Mga kauturan, gusto sang Lord, stand firm, be strong against any adversity. May kaisog, may kusog, mga kauturan, hopeful to His promises. Kung sa pamatya ko, mga kauturan, tuway ka na paglaong, nagkaisang po. May promisa ang Lord, that's why promise. Na siya tawo nga pagpromisa, talikdan ikaw dayon kung wala na. Mga kauturan, ang Diyos, mga kauturan, nag-aabot ang promesa niya sa takda nga tiniod. That's why ang mga Israelinhon wala magtiner sa duta sang mga Ehiptuan. Ang promesa sang Lord, land filled with milk and honey, nabato nila subong. Na-receive nila subong. 1948, the Jewish state, May 8, 1948, mga kauturan, napundar ang pusong Israel. So they received already the promised land. Naging promisa sang Lord sa ila. Mga kauturan, ayhan sa subong at iniyon, arap ikaw sa kasakit, arap ikaw sa ilibiyon, arap ikaw, mga kauturan, sa kasubo. God assure you the promised land.
Kung naagian mo mga kauturan, abuso, pag-into, pag-torture, pagpuyayaw sa imo. Mga kauturan, think of the promised land. Pamatyagang mga kauturan, kung wala ka sang apin, kung wala ka sang mga apin, mga kauturan, ang Diyos wala nagkatulog. Ang Diyos always there to defend you. Ano ang bansang Lord? He wants us to get out from our present hell. Halin sa mga kamot, sa mga opreso. Mangin mabasko kita, nga mangin makusok sa pagkatubang sa tanan ng pagtilaw mga kauturan. Sa pagkatubang sa nga tanan ng pagtilaw mga kauturan, nagalawom kita sa iya mga promesa. Samtang nagalawom kita sa iya mga promesa mga kauturan, courageous kita sa